Umamin siya na may phone call. Basically, this is a negative pregnant eh. I did not enter into any deal with China. Oh, negative pregnant. Hindi niya tinanggi na may phone call. Ang tinanggi lang niya ay hindi siya nakipag-deal. Meron pa, ito pa isa. I did not consent to Chinese embassy's recording. So, mga kotsero, again, this is a negative pregnant. Hindi niya tinatanggi na nagkaroon niya ng phone call. Pero tinatanggi niya dalawang bagay. Una, na pumayag siyang i-record yung kanyang boses. Pangalawa, na nag-agree siya sa new model. No, yun yung negative pregnant doon. So, ibig sabihin, meron talagang phone call na naganap. Kung di siya nag-consent sa recording, may violation ng batas ng Pilipinas. Yun na yung anti-wiretapping law. Tapos, hindi rin siya nag-consent sa any deal with China. Shoutout muna sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang inyong Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details nyo. Pwede na magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang kayong promo code sa inyo pong unang padala, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. So ano yung pinag-usapan nila? Try nating alamin. Panoorin natin tong balita ng ng Net25. Okay, narito po ang pinakamaiinit na balita para sa araw na ito ng Huwebes. May 23, 2024 na po tayo. ESPN tayo ang sinubaybayan pangunahing news. Umpasahan po natin sa balitang inyong dating Westcom commander itinangging nakipagsunduan siya, nakipagsundo sa China tungkol po sa tinatawag pong new model sa pagtalakay sa issue dyan po sa Ayungin Shoal. Nagsalita na nga po ang dating commander ng Armed Forces of the Philippines Western Command at na si Vice Admiral Alberto Carlos. At kanyang inamin na tinawagan nga siya ng isang Chinese military attaché tungkol sa issue ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa pagdinig ng Senate Committee on Defense and Security, kinumpirma ni Carlos na nitong nakaraang Enero, siya po ay tinawagan ng isang nagngangalang Senior Colonel Lee mula sa Chinese Embassy. At tumagal niya ng 3 hanggang 5 minuto ang kanilang pag-uusap na parang akala niya mabatiin lang siya ng Happy New Year. Parang ganon. Pero itinanggi niyang pumasok siya sa isang anumang kasunduan. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Vice Admiral Alberto Carlos. As Westcom Commander, I have done my very best to provide for the welfare of Westcom personnel. I did not enter into any secret deals that will compromise the interests of our country. Ipinaliwanag pa ho ni Carlos na hindi siya nakipagsundo tungkol sa issue, particular po ng issue ng pagdadala ng supply sa BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Okay. Gaya ng pinalalabas ng China. Narito. Yun ang susi dyan. Kasi si Vice Admiral Carlos, tinatanggi niya na siya ay naipag-usap sa China para doon sa resupply mission. Yun yung buong yun yung pinagkakalat Sana yun? Yung transcript, tungkol yun doon sa resupply. Nag-usap daw si Colonel na ganito, Senior Colonel ganyan, have had several discussions in the past few days. I'm instructed by Ambassador Wang on behalf of the embassy to go over these points before we report back to Beijing. I understand the PH side now proposes that both sides deploy 1+1 vessels for the resupply mission. That is to say, for the PH side, you most likely will use 1 PCG vessel and 1 civilian vessel, possibly Unizame 1 or Kalayan. Ang usapan dyan, ang pinag-uusapan dyan, ay yung resupply mission. Ngayon, ang sinasabi ni Admiral Carlos, wala daw silang pinag-uusapan na na mission. Na inagrihan niya. Ito. Muli si Vice Admiral Carlos. We talked about
exploring ways to de-escalate or to reduce the tension in the West Philippine Sea, in my area of operations, Mr. Chair. What is this that came out from the media that there was a new model? Ano ba ibig sabihin? What There's- new model are they talking about? We did not discuss the new model. We did not discuss the term common understanding, new model. Were not part of our conversation. Ito dapat yung ito dapat yung pinagtutuunan ng pansin ng Senado, hindi yung PIDEA leaks eh. Ito yung mga leaks na mahalaga eh kasi it has national security implications. Ito yun eh. Mga gantong usapan, yung mga dapat pinag-uusapan talaga ng senador natin. So meron nga actual conversation, may actual phone call nga. But the contents of the phone call is questionable. Bakit? Kasi kay China lang naman ang galing yung maliban natin kung yan talaga yun. Hindi naman natin sigurado eh. Kay China nang galing to eh. Itong transcript na to. Maliban natin kung yan talaga yung pinag-usapan. Kahit ako di ba, mag-type lang ako ng script dyan. Sabihin ko, hindi, ito yung audio. Ayaw kong gawin yan eh. Mukhang kailangan pa magpaliwanag lalo ni Admiral Carlos. Embassy ang transcript ng sinasabi nitong pag-uusap ni na Carlos at ng kanilang diplomat. At makikita po sa transcript na 4 na beses umanong kinumpirma ni Carlos na sumang-ayon ang mas mataas na opisyal sa kanya sa kasunduan na tanging pagkain, tubig at iba pang humanitarian supply ang dadalhin sa BRP Sierra Madre na ating pong kusang pinasadsad sa Ayungin Shoal. At itinanggi ito ni Carlos. Malisyoso at manipulado umano ang impormasyong sinasabi ng China. Iginiit niya na ang pinag-usapan lang nila ay kung paano mababawasan ng tensyon sa West Philippine Sea matapos ang sunod-sunod na paggamit ng China ng water cannon laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Nilinaw naman ni Carlos na hindi niya alam at syempre po dahil hindi niya alam, walang pahintulot na siya po ay nire-record ang kanilang pag-uusap. Ayun nga, hindi siya nagbigay ng pahintulot para rito. Idinagdag pa po ni Carlos na pagkalipas ng 2 araw, muling nagpadala sa kanya ng mensahe, ito pong Colonel Lee, pero hindi na po niya ito sinagot. Ayon po kay Carlos, handa siyang idetalye ang laman ng mga natanggap niyang text message at iba pang pinag-usapan noong Enero, pero sa loob po ng isang executive session. Uy, executive session. We were exploring ways, sir, to reduce the tension. Coming from the December 2023 RORE, sir, where our supply ships were water cannon, and we were planning for the next RORE. I would be happy, sir, to brief the good senator and the committee in the executive session regarding the operational concept for that RORE, which involves this telephone conversation, Mr. Chair. Huwag nyo na yung executive session. Pwede namang, wag na. Sabihin nyo na lang sa amin lahat. The Filipino people deserves to know. Okay, did you allow the conversation to be recorded? So I have not given my consent to record to anybody, and I have not been asked for permission to do so, Mr. Chair. Okay, after this incident, did you talk to Mr. Lee? Negative po, sir. Did he text you? He sent me a message 2 days ago, sir, but I did not acknowledge. I can provide You want to share it with us? in an executive session. Bahagi po ng naganap na hearing sa Senado, tinig po yan nila Vice Admiral Alberto Carlos at Senator Jinggoy Estrada. Samantala, kinumpirma naman po ng AFP na inalis na po si Carlos bilang commander ng Western Command. Inilipat umano si Carlos sa General Headquarters sa ilalim ng pangangasiwa ng Office of the Chief of GHQ na Staff. siya. At tayo naman po kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nag-personal leave si Carlos sa gitna ng mga aligasyong kaugnay ng sinasabing pakikipag-usap sa tauhan ng Chinese Embassy. At dahil humahaba na ang leave ni Carlos,
kinailangan na anya magtalaga ng AFP ng opisyal na hahalili kay Carlos. Ako personally, with all due respect sa ating uniform personnel, alam niyo yan, mga lodi ko yan, mga yan. Mga uniform personnel natin dyan. Pero, kapag pumalya ka katulad ng palya ni Admiral Carlos, parang mukhang kailangan mo talagang ma-GHQ. Mukhang kailangan mo talagang ma-GHQ. Ayoko i-judge si Admiral Carlos kasi hindi naman siya si Marlo eh. Si Marlo ka lang ang ka-judge, guys. So, ayoko sa i-judge. Pero, definitely, mga Kojero, yung paikipag-usap niya with Admiral, yung defense attaché ng China is parang ang weird. He shouldn't have done that. Kahit ikaw pa yung head ng Westcom. That's a person coming from a hostile country. So, dapat din niya ginawa yun. Dapat, nung tumawag, nirefer na lang niya sa superior officer niya. Mag-usap na lang kayo ni General Browner, huwag kang kakausapin mo, mga ganun. So, ewan ko lang. Ang weird lang kasi, bakit kinausap ka rekta? Protocols or whatever? Baka naman merong ganung usapan nung panahon ni Digong na kontakin nyo lang yung Westcom pag may problema kayo. Diba? Parang ganun. Baka kasi ganun, hindi ko alam eh. Siguro, hindi ko alam. Kaya nga pero nagre-react dito ngayon yung mga DDS. Lalo na si Panelo. Ito yung sabi ni Panelo. Ito. Sabi ni Panelo tungkol dyan. Tila hindi nagkakatugma ang mga paliwanag ni dating Westcom Chief Vice Admiral Alberto Carlos. Ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, dapat ay nilinaw ni Carlos kung ano ba talaga ang mga napag-usapan nila ng Chinese official base sa kanilang phone conversation. Alamin natin ang detalye nito sa report ni Carlo de la Peña. Alam mo, pinapakinggan ko paliwanag niya. Di ba, ang pinag-uusapan, ang ayon sa China, mayroong bagong model na tatahakin nila upang mapanatili ang kapayapaan. Itinatanggi naman itong isa. Kaya wala po kaming pinagkasunduan. And yet, sa kanyang paliwanag, sabi niya, kasi tinanong siya, anong napag-usapan niyo? Okay. What is this? Ang sagot niya, the conversation covered ways and means. Ang pinag-usapan daw nila, mga ways and means by which we can reduce the tension in the West Philippine Sea. Di yun na nga, yun ang bagong modo. Yung pinag-uusapan nila, ano ba pwede natin gawin para ma-de-escalate natin. Tila hindi tugma ang paliwanag ni dating Western Command Westcom Chief Alberto Carlos ayon sa dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo kaugnay sa pagdinig ng Senado kaugnay sa umano'y New Model Agreement sa pagitan ng China at Pilipinas. Bakit pa niya itatanggi ni Carlos kung ang napag-usapan ay kung ano-ano mga paraan kung papaano maibsan ang tensyon sa pinag-aagawaang teritoryo sa West Philippine Sea o WPS. Ang mahina lang yung nagtatanong. Dapat pinustro niya ano ang mga pamamaraan o ways and means na napag-usapan nyo to reduce the tension. Sinabi na nga ni Carlos, di ba? Sasabihin daw niya in an executive session. Attorney Panelo naman. Baka pinanood niya pero hindi kompleto. Pinanood niya pero hindi buo. Attorney Panelo, sinabi naman niya, wala akong problema, ikukwento ko po sa inyo pero in an executive session. Yun lang, executive session. Obviously, mukhang ang atake ngayon ng DDS i-discredit na si Carlos. Si Admiral Carlos. By the way, ano nila yan? Appointee yata appointee or na-promote siya under the time of Duterte. Ganon. Na-promote siya under the time of Duterte. Si Carlos. So, and marami nagsasabi na DDS daw si Carlos. Kwento-kwento lang naman yun. Hindi ako sure kung anong kanyang political affiliation. Pero, ayun. So, sinusunog nyo na si Carlos?
Sinusunog nyo na para maisalba nyo naman si Digong? Kasi pag naisip ng mga tao na, uy, teka, may connect ka. Kasi ang nag-promote sa kanya si Digong, siya yung naglagay sa Westcom. Yun. Tapos mako-connect. Teka lang, bakit ganun? Bakit yung Chinese Embassy rektang nakakausap yung Westcom? Di ba? Napansin nyo ba na lagi nang sinasabi ng China na nagdadala kasi tayo ng construction materials. Tapos kahapon nung pinanood natin yung hearing sa Senate din pala, sa Senate. Sa lower house tungkol sa gentleman's agreement. 'Di ba sinabi ni Delphine Lorenzana? Ang sabi niya, nag-umpisa lang naman yung water cannon nung nalalaman ng China na dadala tayo ng construction materials. Baka may mga leak. And isa si Admiral Carlos sa mga leak. Hindi natin alam. Hindi ko sinasabing siya yung leak. Pero definitely meron. Sa uli ay kahit nagkaroon ng palitan ng panukalaan ni Panelo sa naging pag-uusap ni Carlos at ng Chinese official, ay magiging subject pa rin yon for approval na mas nakatataas sa kanila na opisyal ng pamahalaan. Sa pagdinig sa Senado tungkol sa umano'y New Model Agreement, ay nauna nang itinanggi ni Carlos na walang ganoong napagkasunduan at ang napag-usapan lang nila ay ang mga pamamaraan kung paano maibsan ang tensyon sa WPS. I did not enter into any secret deals that will compromise the interests of our country. We did not discuss the new model. We did not discuss the term common understanding, new model were not part of our conversation. And we talked about how to reduce the tension in the West Philippine Sea, particularly during our rotation and resupply mission in Ayungin Shoal. Hindi natin alam, baka kasama yun dun sa mga pinag-uusapan nila. Diba? O kailan next na rore nyo? Anong dadalhin ng Coast Guard? Kung gano'n ang sitwasyon, parang dapat nga na mapalitan siya. Kasi kung nakakarekta yung mga tulad nun, kinonfirm niya kasi natawagan siya eh. Kinonfirm niya na natatawagan siya. So, the question is, how often? Gaano kadalas ka natatawagan ng Chinese Embassy? Tinetext pa nga eh. So, how long has this been going on? We don't know. And dapat, alam naman ni Vice Admiral Carlos, and he's a decorated soldier, alam naman na niya yan, na you are talking to a hostile country, or a representative of a hostile country. Dapat medyo ingat-ingat ka sa mga sinasabi mo. Hostile yan eh. Yun na nga nangyari. Ayun, nilaglag na siya ng China. Ginamit na siyang pampropaganda. Gumawa na ng script. Ito yung script. Hindi naman daw ito yung nangyari sa usapan. Sinasabi ni Carlos. Hindi naman daw ito yung pinag-usapan. Pero, dahil merong actual call, meron kasing totoong tawag na naganap eh. O di doon na lang pa iikutin ng China yung kasinungalingan nila. Pero, mga kotsero, this is also ongoing to eh. Kasabay nito yung sa lower house naman. Kahapon pinag-usapan na natin to. Na, sinasabi, pinag-usapan natin to kahapon, di ba? Na wala raw gentleman's agreement sa China. See? So, nilaglag nila si Carlos, tapos poprotektahan na si Digong at the same time. Ganun ang style dyan. In fact, mga kotsero, naglabas pa ng interview yung mga dyan. Ito, si SMNI. Alam niyo naman si SM Manyak eh. Panoorin niyo. Pagsasayang lang daw ng panahon at pera ang isinasagawang pagdinig tungkol sa Gentleman's Agreement ayon sa isang geopolitical analyst at ng dating opisyal ng Duterte administration. Kung bakit, alamin natin sa balita ni Carlo de la Peña. Ang ano lang kasi dyan is I really don't even understand why do you have a congressional hearing on this? Kasi to be very frank, this is moot and academic already. You're wasting money
people's money by doing a congressional hearing na more than academic na. Kasi whatever it is na na-agree ni Duterte or whatever na ni Aquino, nireset na ni Marcos yan, ni Junior eh. Oy, iwas pusoy. Iniiwas si Digong sa mga issue-issue. Dali niyo naman mabasa, guys. Pandali niyo mabasa dyan. Oo. Lang yan. Yung PIDEA leaks nga eh. Ayaw niyong matapos yung PIDEA leaks eh. Iniimbita niyo lahat ng gusto niyong maimbita. Lahat ng lumalabas sa pangalan, sa bibig ni Morales, eh, iniimbita nito ni Bato de la Rosa. Kahit wala namang bearing. Anong kinalaman ni Paquito Ochoa sa PIDEA leaks? Wala. Siya ba sumulat ng PIDEA leaks? Hindi. Anong pangalan ng Kumar doon sa PIDEA leaks? Wala. Siya ba yung sumulat sa PIDEA? Hindi. Siya ba yung confidential informant? Hindi. Pero, kailangan, iintayin natin siyang gumaling para maka-attend ng hearing. Tinanong si Bato. Sabi niya, tinanong siya kung iimbitahan daw niya si Lisa. Sabi niya, depende kung sasabihin ni Kumar na may relasyon sila ni Lisa. Huh? Pakonchero, you know how I feel about Lisa Marcos, pero parang sobrang katangahan na yan. Sobrang katangahan na yan, Senator Bato. Huwag mong sayangin ang oras namin lahat. Si Digong, ang nakaraang presidente, ay pumasok sa isang usapan na walang kasulatan. Tapos, si China, sinasabi niya, hindi kayo sumusunod sa pinag-usapan namin nung nakaraan. They're holding us to account. Pero hindi natin alam yung kasulatan at di natin alam yung terms ng kasulatan. Hayaan lang natin na ganun yun. I mean, seriously. Patalino naman po si Ana Malindog. Hindi naman siya hindi naman siya magkakaroon yata ng PhD kung hindi siya matalino. Diba? But again, mga kotsero, ang gusto kasi nila mangyari, tumingin lang tayo sa isang banda, sa isang lugar lang tayo titingin. Huwag tayong titingin sa iba. Basta ito lang ang tama. Kung ano yung sinasabi namin sa iyo tama, ito lang yun. Wag na kayong sisilip sa iba. Pag sumilip kayo, magmumukha kayong tanga-tanga dyan. Ganun. So, ang sinasabi nila ngayon, ganito. Walang kwenta yung gentleman's agreement. Nag-aakasaya tayo ng oras dyan. Wag na tayo mag-gentleman's agreement. Sinasayang nyo oras at pera ng Pilipino. Ganyan. Ganon. Inuuto tayong lahat eh. Pero yung grupo nila Ana Malindog, yung grupo nilang yan. Sila yung nagtutur. Sa China, parang linggo-linggo yata sila nagpupunta. If I'm not mistaken, sa China siya ngayon. Yung kasama niya, yung nagtanong sa akin, yung nagtanong sa kaibigan ko tungkol sa akin. Kilala mo ba yung Coach Jared? Ganyan. Punta raw China. Dadala daw sila ng mga influencers sa China. Libreng training daw, libre lahat. Alam ko lahat yan. Bakit hindi natin imbestigahan? Number 1, bakit ayaw niyong i-involve si Digong dito? Siya yung pumasok dun sa siya yung pumasok dun sa agreement. Kaya yung mga influencers na nagpunta ng China last year ba o 2022? No, last year. Yung mga influencers na yan, ng Duterte na nagpunta doon last year. Yun. Kaya ganyan sila sa China. Hindi pa natin alam kung may mga gentleman agreements din sila. Hindi natin alam. Kung sino-sino yung mga may gentleman's agreement. Baka iba-iba ng gentleman's agreement yung mga yun. Kasi ang alam ko lang, yung sinabi ni Katrina Ponce Enrile na si Martin Andanarang punot dulo ng lahat. Halimbawa, meron akong pinatay last year. Halimbawa lang. Na naman. Kasi meron akong pinatay last year. Hindi niyo na ako imbestigahan dahil last year siya nangyari.
At hindi naman nalalaman? Hindi naman naiintindihan? Okay lang 'yan? Ganun ba 'yun? Siyempre hindi. Pag may ginawa kang mali, lalo na kapag ikaw ay isang public official and the president, ikaw pa man ang presidente ng mga panahon na 'yun, you should be held to account. At least kung hindi man sa korte, sa court of public opinion. Kasi mga kutsero, lulusot na lang siya, si Digong? Tuwing may ginawa siyang kapalpakan, lulusot na lang siya? Ang i-excuse na lang niya, nagjo-joke siya? Or hyperbolic statement? Etc. Ganon? Ganon na lang ba ang treatment natin kay Digong? Ano siya? Diyos? Absuelto sa lahat ng kasalanan? Absuelto sa lahat ng pagkakamali? He should be held to account. If not sa court of if not sa judicial system natin, sa korte, at least in the court of public opinion. Alamin natin kung pumasok pa talaga siya o hindi. It seems he did. Kahit gaano pa itanggi ng mga nila, alipores niya. Isang pag-aaksaya lang ng oras at pera kung ituring ni geopolitical analyst Professor Ana Malindugoy ang pagkakaroon ng pagdinig sa Kamara tungkol sa Gentleman's Agreement kung saan dinaluhan ito kamakailan lang ng mga naging opisyal ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aniya, bakit kailangan pa ng pagdinig? Gayong maaari naman makikita agad ang mga nasabing usapin sa mga pahayagan mula pa noong 1999, 2013 o hanggang ngayon. Ang dapat nilang ay congressional hearing, itong new model agreement na kung saan may mga tulad ni Vice Admiral Carlos na sakripisyo at saka naging sacrificial lamb, scapegoat. Yun ang dapat nilang bigyan ng pansin kung ano ba talaga yan. Ate, una, punasan mo yung camera mo ng mukha kang dyan, nasa heaven. Ang dumi ng camera niya, malangis. Pangalawa, bakit kailangan yung new model lang ang pag-usapan? Ito yung sinasabi ko, naka-ipokritohan itong mga hayop na to eh. Sorry. Tulas ako dun. Sorry, Lord. Pero mga kutsero, bakit kailangan yung exempted yung kay Digong? Bakit kailangan exempted yung kay Digong? Gusto niyo imbestigahan yung new model? Walang problema, iniimbestigahan na sa Senado. Pero kailangan exempted yung kay Digong? Bakit? Dagdag pa ni Malindugoy na hindi nila gugustuhin ang mangyayari kung ipagpapatuloy pa rin nila ang nasabing pagdinig Dagdag pa ni Malindugoy na hindi nila gugustuhin ang mangyayari kung ipagpapatuloy pa rin nila ang nasabing pagdinig na hahantong sa Ipagtuloy, it will just create a lot of commotion and it will divide the country because basically people who are on the side of Duterte will not really be happy about what they're doing. Kasi this is purely political agenda. Gusto kong matawa. Gusto kong matawa, guys. Na parang sila, hindi sila gumagawa ng ganon. Ana Malindugoy, nasa hakbang na maisog ka, di ba? Lumalabas ka sa mga speech no LCAP dati. Sa mga rally-rally, nandoon ka, di ba? Yung PIDEA leaks, hindi ba political in nature yan? Yung hakbang na maisog, hindi ba political in nature yan? Etong laban kasama ang bayan rally na nitong nakaraan na 7 araw kayo nakababad dyan sa Liwasang Bonifacio, hindi naman kayo nadagdagan. Hindi ba political in nature yan? Come on, the audacity. The audacity of the DDS to talk like this as if they're the only ones practicing virtue. Anak-anang tipaklong. Ang pa-plastic nyo. Ate Trexie. Mga bangag na sila. Oh, mukhang mukhang ito yung view ng kapag bangag sila. Nangingintab ang lahat. Mga nasa heaven na nga si ate, di ba? Come on. Kapag umi-ere kayo sa SMN, kung hindi nyo minumura si Presidente, binibira nyo si Presidente. Hindi ba political in nature yon? Tapos magtatago kayo behind freedom of expression? Hindi ba pwedeng kami na kontra sa mga pinaggagawa nyo, we're also expressing our freedoms? Paano naman kami na gusto namin yung ginagawa ng lower house? Gusto namin yung ginagawa ng Senate? Gusto namin yung pag-iimbestiga sa mga kabalbalan ni Digong? Paano kami? Kayo lang ang dapat pinapakinggan?
Yung mga Duterte supporters, magagalit. They're just dividing the country. Anong ginawa nyo? Ayun ang umpisa niyan eh. You are the masters of dividing unity. Come on, the hypocrisy, the audacity of the DDS to talk like this. Seriously. So kapag kayo ang gumagawa, hindi siya divisive. It's freedom of expression. Kapag yung pro-admin ang gumagawa, napaka-divisive nyo naman. Kapal ng mukha. Come on. Gigil na si Ate. Political agenda. Magkalintulad naman ang naging sentimiento ng dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa ginagawang pagdinig ng Kamara sa Gentleman's Agreement. Useless undertaking yan Sasayag lang ko kayo ng panahon. Gawa lang kayo ng mga batas. Kamakailan ay nagsagawa ng pagdinig ang House Committee on National Defense and Security at dinaluhan naman ito ng mga dating opisyal ng nakaraang administrasyong Duterte tulad ni dating National Security Advisor Hermogenes Esperon, dating Defense Secretary Delfin Lorenzana at former Executive Secretary Salvador Medialdea kung saan nilinaw nito na walang naging gentleman's agreement ang nangyari sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Wala daw. Pati nga si Panelo, sinasabi, meron. Panelo si ano pala? Si Roque. Kawawa naman si Roque, walang kakampi. Puting. Diyos ko. But anyway, speaking of dividing the country, alam nyo mga kotsero, ito talaga yung ito talaga yung gusto ko ipunto dito sa topic na to. Ang tawag nila dyan, they call it political warfare. Ayan. China's strategy of political warfare. Kung titignan nyo, mga kotsero, yung mga nangyayari sa bansa natin, makikita nyo lahat yan dito sa sinulat dito. Una. Okay. Espionage activities. Alam na natin yan. Diba? May balita nga nung sleeper cells dito sa mga high-end subdivisions ng Metro Manila. That's one. Tapos, itong yung mga nasa Coast Guard na mga Chinese. Yan. Offensive cyber operations. Yun. Naalala nyo yung sa AI? Deepfake ng boses ni PBBM? Chinese students sa mga malapit sa EDCA sites. Espionage. Disinformation on social media platforms. Yan. Diyan papasok si Martin Andanar. At yung mga Duterte vloggers. Diyan papasok si SMNI. Diyan papasok si Kibuloy. Diyan papasok yung Duterte vloggers. Ito yan. Disinformation on social media platforms. Nasa gera na tayo, guys. We are already on the first stages of the war with China. Alam niyo po, ang China, mga kotsero, mas gusto nilang manalo ng gera nang hindi naglalabas ng baril. Economic coercion. Anong ginagawa nila? Anong ginawa nila sa atin nung ayaw nating nung pinaglalaban natin yung West Philippine Sea? Anong ginawa? Hindi na kami bibili ng saging nyo. And influence operations targeting companies, universities, and other organizations. Sino yan? BRICS Philippines. Sino ba yan? Kapihan sa Kamuning. Yung mga nagwawala doon yung mga pro-China advocates. So mga kotsero, we are already in the beginning parts of the the China strategy. Ayan, competing without fighting. China strategy of political warfare. Diba? Hindi. Ito, panoorin natin to. Mabilis lang naman to. Si Dean Cheng. Ayan. One of the things that we've been talking about a lot in the course of this project, of course, is the issue of gray zones and how the Chinese seem to live very happily
in the gray zone. And one of the things to keep in mind here is the importance of political warfare. We've seen a little bit of this by the Russians in Crimea, in Ukraine, the so-called little green men. But I think it's important to recognize that since at least 2003, the Chinese have embodied the concept of political warfare, MPLA 2003 pa. regulations. And this really goes to the heart of the idea of the three warfares: public opinion warfare, legal warfare, and psychological warfare. I think that it would be very helpful for us to think of this as, in a sense, the hard edge of soft power. Because when the Chinese talk about political warfare, they are employing these means in a military sense. This is no accident that political warfare is under the General Political Department of the People's Liberation Army. And the idea is to employ public opinion and media warfare, legal warfare, psychological warfare, to undermine opponents, to advance strategic goals in a coordinated fashion, in a very military methodology, if you will. Identify a goal, create the means, push forward, and to do so through non-kinetic means. And it's funny how we are talking about gray zones and how the Chinese officially state that they only want a black and white situation, yet they seem to live much more happily in the gray zone. And it is we, with our very distinct senses of what is legal and what is not legal, what is warfare and what isn't warfare, that creates much less gray and much more stark black versus white. Yun. So mga kotsero, itong mga nagaganap natin sa Pilipinas ngayon, it's a much bigger, has much bigger implications. Si Mayor Alice Guo, si Admiral Carlos, yung mga Chinese sa Cagayan, yung Chinese sa Coast Guard, ano pa? Yung mga sleeper cells na nahuli ng NBI, etc., etc. All of these, mga kotsero, is part of that political warfare. I would even say, pati yung gentleman's agreement ni Digong. Kaso nga lang, ang mali ng nagplano ng gentleman's agreement, totoo yung gentleman's agreement. Totoo siya. Mali, kung ikukumpara mo doon kay Admiral Carlos, peke yung transcript. They should be more aggressive when it comes pagdating dito sa issue ng political warfare with China. Although sinasabi ni Secretary Gibo, sabi niya, wag tayong magpauto, wag tayong magpaloko. Yung gentleman's agreement na yan ay parte ng political warfare ng China, etc., etc. Well, yeah, it's true. It's part of it. Kaso, real talk, hindi natin siya na-address na maayos. We're not addressing it properly. Hindi natin siya na-address na maayos. Real talk yan. Kasi kung na-address natin na maayos, o di wala tayong disunity. Iisa tayo ng paniniwala. Iisa tayo ng paninindigan pagdating sa issue ng China. Kaso hindi. Dalawang grupo ang meron. So, ibig sabihin, merong isang grupo na nauto ng China. At ang root, ang ugat ng influence operation or ang ugat ng influence operation ng China sa Pilipinas. And I think kung bakit hindi rin ma-address ng maayos ng admin natin. Kasi ang ugat niyan si Digong. Si Digong yan. Kumbaga sa Godfather, siya yung Godfather ng influence operations ng China sa Pilipinas. Siya yan. Kaya hindi rin ma-address ng maayos ng gobyerno natin. Kaya nga ako, mga kotsero, mabait lang talaga si PBBM pero kung he should start thinking twice about the alliances that he made when it comes to
Duterte in the Philippines. Kasi hindi naman na siya hindi ko alam ba't ang bait-bait pa niya sa mga Duterte, binabalahura na siya ng mga Duterte. Baka ganun lang talaga siyang tao. Baka mabait lang talaga. So mga kochero, hanggang dito lang po muna tayo for today. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Janet Live. God bless. See you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?